Gusto ko po mag-support kahit paano sa inyong ministry. Saan po ako pwede magpadala, bank or GCash? Kaninang umaga may nag-chat sa ating Facebook page at yan nga yung sinabi niya. Alam nyo, nakaka-bless lang mga kapatid kasi kahit na labas na sa gawain nila, kahit labas na sa church nila, ay willing siyang i-extend ang kanyang tulong sa ibang gawain. Dahil kung tutusin, dapat doon na lang sa gawain nila siya magbigay. Pero dahil sa kagandahan ng kanyang puso, ay nagawa niyang magbigay kahit na sa ibang ministry. At dahil dyan, ay may binigay sa atin ng Panginoon na mensahe patungkol dyan. Hindi na natin siya papangalanan at hindi na natin babanggitin kung magkano yung love gift na ibinigay niya. Dahil ito ang mensahe ng Panginoon patungkol dyan. Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Sinasabi dyan na pag tayo ay tutulong sa ating kapwa, ay hindi dapat sa harapan ng mga tao, kundi dapat sa Diyos. Dahil kung gagawin mo yan para lang sa mga tao o para lang makita nila na ikaw ay tumutulong, ay wala ka talagang makukuhang reward sa Diyos. Yes, meron po tayong reward sa langit at yan na hindi natin nakikita habang tayo nabubuhay pa dito. Malalaman na lang natin yan ay pagdating natin sa langit. Magkakaroon lang tayo ng reward sa langit kung ikaw ay gumagampan sa gawain ng Panginoon. At kung sa bawat ginagawa mo ay naluluwalhati mo ang Diyos. Dahil kung tayo ay gumagawa nga sa gawain ng Panginoon, pero mali naman ang ating puso, mali ang ating motibo, mali ang ating kaisipan, ay masusunog lang po ang ating reward. Kaya nga sabi din dyan sa verse 19 hanggang 20 ay huwag tayo magtipon ng kayamanan dito sa lupa dahil nasisira lahat ng meron dito sa lupa. Kaya doon tayo mag-ipon sa langit dahil ang mga naiipon natin doon ay hindi nasisira. Basta tayo ay gagampan sa gawain ng Panginoon na may tamang puso. Dahil kung hindi, ay masasayang lang lahat yan, kapatid. Therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily, I say unto you, they have their reward. Kung tayo ay tutulong sa nangangailangan, wag na natin ipangalandakan pa ito, o wag na natin ipag-ingay pa sa iba, para lang ikaw ay mapansin ng mga tao dahil ikaw ay tutulong. Dahil ganyan ang ginagawa ng mga hipokrito upang makakuha sila ng pagpuri galing sa tao. Minsan nangyayari talaga sa mga tao yan, yung tipong pag mag-aabot ng tulong, gusto niya ay may nakatingin pa sa kanya upang malaman ng mga tao na siya ay matulungin. At ang gusto ay purihin siya ng mga tao dahil siya nga ay tumutulong. Sabi ng Panginoon, pag ganyan ka, ay natanggap mo na ang reward mo. Kaya lang, ano yung reward na nakuha mo? Ang nakuha mong reward dyan ay yung pang dito lang sa mundo at nawalan ka na ng reward sa langit. Dahil ang motibo mo ay mali, dahil ang gusto mo lang ay mapuri ka ng mga tao. At oo, meron ka pa ring reward. Yan na nga yun, nakuha mo na yung reward mo. Napuri ka na ng mga tao, pero hanggang dito lang yan, kaibigan. Wala ka ng reward sa langit. Kung saan pa yung pinaka-importanting reward, ay yun pa yung mawawala sa'yo. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth. Kung ikaw ay tutulong sa mga mahihirap at nangangailangan, hindi mo na kailangan ipangalandakan pa ang iyong ginagawa. Sabi nga dyan, kung ang iyong kanang kamay ay tumutulong na, dapat hindi na ito malaman ng iyong kaliwa. Bakit nga ba yan ang itinuturo ng Panginoon sa atin pagdating sa ganyang bagay? Dahil minsan, pag tayo ay nakakagawa ng ganyang mga bagay, ay nagbabago yung takbo ng ating isip. At dahil dyan, yan pa yung nagiging cause ng pagkakasala natin sa Diyos. Minsan lalaki ang ating ulo pag tayo ay napupuri na ng mga tao. Minsan naman ay magsasalita na tayo sa tao ng hindi maganda. Sasabihin natin, ba't ikaw ganyan lang yung binibigay mo samantalang ako ganito ako magbigay. So yan yung mga factor na pwede tayong magbago dahil sa ganyan. Kaya tinuturo ng Panginoon kung ikaw ay tutulong at magbibigay, ay huwag mo na lang ipaalam ito. Dahil dapat alam natin kung sino ang dapat nating piniplease, ang tao ba o ang Diyos. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. Yan mga kapatid, dapat malinaw po sa atin kung sino ba talaga ang piniplease natin, ang tao ba o ang Diyos. Dahil kung ang tao ang ating piniplease ay hindi tayo karapat-dapat na maging alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Not with eye service as men's pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Huwag po tayo maging men's pleaser mga kapatid. Ano po ibig sabihin yan? Yung tipong pag may nakatingin, at saka lang tayo gagawa sa Panginoon. Pag may nakatingin, at saka lang tayo gagawa ng mabuti. Para lang mapuna tayo ng mga taong ito at magbigay, pagpuri sa atin at mapansin tayo, ay dyan na po natin makukuha ang reward natin. Ang problema, makawalan tayo ng reward sa langit.
Kaya ito ang turo ng Panginoon. That thine alms may be in secret, and thy Father which is in secret himself shall reward thee openly. Habang yan ay ginagawa mo nang hindi nalalaman ng iba o hindi mo naman talaga intensyon ipaalam sa iba, hanggat yan ay ginagawa mo sa lihim. Ang Diyos na nakakakita ng lihim ay siyang magpapala sa iyo nang makikita ng karamihan. Ginawa mo ng lihim ay makukuha mo ng hayag ang pagpapala ng Diyos sa iyo dito sa lupa. Dahil sa pagsunod mo sa Panginoon ay may nakuha ka ng reward dito sa lupa, may makukuha ka pang reward sa langit. Kaya hindi ko na siya minention at hindi rin naman talaga siya nagpa-mention. At ang Diyos na nakakakita ng lihim ay siyang bahala na mag-reward sa iyo dito sa lupa. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyo. Alam niyo naman po kung sino kayo. Ang Diyos na rin po ang bahalang magpunan lahat ng pangangailangan nyo dahil sa kagandahan nyong loob. And I thank God sa buhay nyo po na ginagamit kayo ng Panginoon sa ganitong mga klaseng gawain. At makakaasa po kayo na ito ay magagamit sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat po and God bless you all.